So ang biggest fear niya mga kababayan, heights, sabi niya. So doon pa lang, unless talaga, intention niya na magpakamatay dahil sa grabing pressure, dahil sa patong-patong na problema na kanyang kinakaharap. Pero sa mga testimony, mga kababayan, pagtatanong doon sa driver, hindi man nakitaan po ang kakaibang behavior. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kanina may nag-doorbell dito sa amin. Akala namin kung may nag-deliver po ng package. Galing pa po sa Palasyo Malacanang. Ikaw Mr. Maravillas, mainggit naman yan yung mga yung mga inggitero. Kasi nagyayabang ka naman. Di ba pa ako nagyayabang? Kinikwento ko lang sa iyo. Masayang-masaya lang kami ni Mrs. Kasi, di ba, 2 weeks ago, December 5 and 6. Tama ba? 5 and 6. Nasa Maynila kami. Actually, 1 week kami doon. Matagal kami sa Maynila. Na-invite kami ng Palasyo Malacanang para sa event doon sa Malacanang grounds. Pinasaya kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga bata from all over the country. Nag-invite siya ng almost more than 3,000 na mga bata para sa balik sigla balik saya. Ngayon lang kasi mga kababayan nangyari na ang Palasyo Malacanang inopen sa mga ordinary Filipinos. O ngayon, bumalik na kami rito sa Legazpi ni Mrs. Hindi namin nakalain na may ipapadala pa pala si PBBM sa amin. Tig-isa pa kami ni Mrs. May pinadala pong package at may personal greetings pa. Yan galing sa Palasyo Malacanang. Malacanang Palace, Manila, Philippines. Dalawa siya. Ito yung isa. Ito nakapangalan sa akin. Dante Maravillas. Ito nakapangalan kay Mrs. Tig-isa po kami Yan yung laman ng package 2026 heritage calendar. Tapos ito pa may picture ng ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos at tatlong mga anak niya, si Congressman Sandro, si Vinny at si Simon. Yan nasa likod At yung napakaganda, mga kababayan, na First Lady, siyempre. Di ba? 2026, calendar. First time natin makareceive nito. Although 3 years na kaming pabalik-balik sa Palasyo Malacanang, pero first time kami makatanggap ng ganitong package. Noon, pumunta kami sa Palasyo, may mga token items, mga regalo na na pinadala sa amin. Pero ito mga kababayan, special ito kasi may greeting cards pa. Di ba? At tig-isa kami ni Mrs. Di ba? Nakakatawa. So, buksan natin. Mag-unbox tayo. Baka niya talaga, Mr. Maravillas, Italiano gold na yan. Yan may marka. Sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Tapos may kuwan pa may pocket calendar. 2026 pocket calendar para laging nasa wallet natin. Ganon. Sweet naman ang first couple mga kababayan. Talagang personalized yung kanilang pinapabot na pagbati. Tig-isa pa kay Mrs. So ito po mga kababayan yung buksan ko yung akin para si Mrs. naman yung makabasa ng sa kanya. Pero siyempre parehas din naman siguro yung laman nito. Dali lang po. May kuwan pa siya Ang seal niya, Malacanang Palace, Manila. Di ba? Nakasil siya. Ito na pa mga kababayan. Ayun! Family picture pa rin ng ating Pangulo. Siyempre. Di ba?
Ang saya-saya. Tig-isa kami ni Mrs. O, basahin natin yung yung nakasulat dito. Dear Mr. Maravillas in Family. May the season of joy and thanksgiving inspire us all to work together in building a more peaceful, prosperous, and compassionate nation. Wishing you and your loved ones good health, happiness, and renewed hope for the year ahead. Happy holidays, President and Mrs. Ferdinand R. Marcos Jr. and family. Di ba? Napakaganda mga kababayan ang pinadala sa amin ni Mrs. Oh. So itatago namin ito para mga kababayan, this will become part of history na tayo ay naging parte ng history ng ating bansa. Bilang nangampanya kami noon ni Mrs. Kahit walang financial support, kami yung gumastos mismo. Yung mga motorcades dito po, walang pondo. Kami yung gumastos ni Mrs. Gasolina, food, may sasakyan naman kami. Kaya tuloy-tuloy yung ating pagsuporta sa ating Pangulo, mga kababayan. Kasi gusto natin siyang magtagumpay. And with this support, mga kababayan, naalala kami ni Mrs. ng Palasyo Malacanang, ng ating Pangulo. Kaya every year, na-invite kami doon po sa mga kasayahan sa Palasyo Malacanang. Kaya lang, yung last 2 weeks ago, yung activity doon, ginawa na lang na simple, mga kababayan. Kasi siyempre, tinamaan pa lang tayo ng sunod-sunod na mga calamities, yung lindol, di ba? At saka yung bagyo. So, kailangan na maging simple lang. Yun ang utos ng ating Pangulo sa lahat mga agencies na gawing simple, pero makabuluhan pa rin yung selebrasyon ng ating Pasko. At yung Palasyo Malacanang, may nightly activities doon. Imbitado pa nga kami ni Mrs. mula 16, yung opening ng simbang gabi, may schedule sana kami doon, kaya lang busy man kami ni Mrs. Kaya umuwi na kami, mga kababayan. Yung mga kasama na lang namin na mga vloggers, yung pabalik-balik doon. Kasi nandun lang sila sa Maynila, naka-base. Kami po dito sa province, sa Legazpi City, siyempre magastos mag-stay sa Manila. Kaya sabi namin doon sa mga kaibigan namin sa Palasyo Malacanang, next time naman. Di ba? So maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, and the whole family sa napaka-memorable moments namin sa Palasyo Malacanang, at dito siyempre sa mga token na binibigay sa atin. Diba? Bilang siyempre pag-recognize sa ating mga pagpapagod, pagpapagal. And siyempre yung wishes natin sa ating Pangulo, sa First Family, sana po tuloy-tuloy kahit may mga destabilization laban sa inyo pong administrasyon. Kami naman po ay tuloy-tuloy lang sa pag-support po sa inyo. Mula pa nung mga kampanya kami at hanggang ngayon na kayo po ay Pangulo ng ating bansa. Hanggang sa pagtapos ng inyo pong term sa 2028. Siguro naman si Sara, wala na eh. Many times yung mga attempts ng destabilization at iupo si Sara, hindi man nagtatagumpay. Na-ready na sana yung damit niya. Nagbarong Tagalog na sana. Hindi natuloy. Patapos na yung taon, mga kababayan, si PBBM pa rin yung presidente. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi mo buksan yung nakakahon? Wag na po, kasi baka nga po yung Italiano Gold na to. Di ba? Marami yung mainggit po. Baka niya, Mr. Maravillas, tig-isa kayong tig-isa kayo ni Mrs. mong bar. 2 bars of gold.
Italiano Gold. Mga kababayan. Malamang po, mabigat eh. Oh, mabigat. Hindi ko na muna buksan po. Mamaya ko na buksan at hindi ko na po i-bibidyoan. Di ba po? Baka marami yung marami yung mainggit. Naka-Italiano Gold ka niya, Mr. Maravillas. Tiki-isa pa kayo. Hindi man po kumpirmado pa. Ang kumpirmado po, mga kababayan, itong greeting cards, tiki-isa kami. O, di ba? Napakaganda ng picture ng first family. Merry Christmas po and manigong bagong taon to the first family. Ayos! By the way, idagdag ko na lang pala, balitaan ko na din po kayo. Sabi sa balita ngayon, latest na balita, confirm na si Yossi Cabral nga po yung namatay. Nilabas na kanina yung DNA result. Ito yung balita ngayon, no? DNA test confirmed remains found belong to DILG, DILG. To Catalina Cabral, sabi po ng DILG. Yan sabi po ni John B. Crimolia. Confirmed Saturday that the remains found in Tuba, Benguet province belong to former DPWH Undersecretary Catalina Cabral, and that the cause of death was blunt force trauma consistent with a fall. Yan ang breaking news ng Inquirer po. Tapos yung mga personal belongings daw, Cabral husband is expected to turn over her personal belongings to investigators after the burial as authorities continue to examine the circumstances surrounding her death. So yan po yung latest na balita ngayon tungkol sa pagkamatay ni dating DPWH Secretary Ayusek, Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Maraming salamat uli sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa First Family sa pinadala po ninyong package na darating lang, ngayon lang mga several minutes ago. Ayan po. Bye-bye po. Merry Christmas. Advance Merry Christmas to everyone and Happy New Year po. Advance Happy New Year sa ating lahat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Naging lalong misteryoso yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral dahil sa paglabasan ng mga kwento tulad nito mga kababayan. Post dito mga kababayan ni Atty. Jesus Falsis. Sabi niya, a Tweetis bird sent this alleged but unverified photo and selfie of Yusek Maria Cabral and a driver at Cannon Road. Dapat may mga eyewitnesses na nakakita sa kanilang dalawa at anumang mga kaganapan nung hapon. Maaraw pa para makita ng mga witnesses kung anuman ang totoong nangyari kay Cabral between 2 to 3 p.m. to 6 p.m. Ang sabi kasi po mga kababayan, sa mga lumalabas na kwento, itong si Cabral umakyat ng Bagyo, taga Quezon City pala to. At sabi may mga kausap na mga tao. Sabi kasama sa mga kausap nito mga contractors. At dumating mga kababayan sa Benguet, sa Baguio, doon sa area na yon ng Cannon Road, mga 10 o'clock pa ng umaga. Kasama nga po itong driver. At itong lumabas na selfie mga kababayan, parehas yung yung damit niya nang ma-interview ng mainstream media. Ito siya, nakaupo mga kababayan doon sa simentadong barrier ng kalsada. Yan o. At ang nakapagtataka, bakit siya maupo doon? Nasa interview mga kababayan, noon may lumalabas na interview kay Cabral ng isang construction magazine. Tinanong siya kung ano yung greatest fear niya, yung heights niya. Takot na takot ako sa mataas na lugar. Kung takot na takot siya sa mataas na lugar, bakit siya nagre-relax dito? Di ba pa, mga kababayan?
Yan o. Si Cardo Hernandez, mga kababayan, yung driver ni Cabral, parehas yung damit niya nung mag-selfie. Ayan o. Ito yung binaksakan niya, mga kababayan, na bangin, mabato. Ayan o, mataas. Yan o. Diyan siya, mga kababayan, nahulog or hinulog. Pwedeng nahulog o hinulog. O ito yung interview sa kanya, mga kababayan, January 16, 2019 pa. Courtesy ng DNC, Construction and Designing Construction Magazine. May acrophobia siya, mga kababayan. Matatakotin siya sa heights, mga kababayan. So bakit siya pupunta doon at uupo, di ba po, sa napakataas na bangin? Ito yung interview sa kanya. Favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines. Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. What is a structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmarks. Biggest phobia. Heights. Heights? Most favorite place in your... So ang biggest fear niya, mga kababayan, heights, sabi niya. So doon pa lang, unless talaga, intention niya na magpakamatay dahil sa grabing pressure, dahil sa patong-patong na problema na kanyang kinakaharap. Pero sa mga testimony, mga kababayan, pagtatanong doon sa driver, hindi man nakitaan po ang kakaibang behavior. So itong pag-selfie ng driver, mga kababayan, before na mangyari, before niyang iniwan si Yossi Cabral, yan o, nakaupo, lalo na nag-raise ng mga speculations, mga kababayan. And comes now, yung mga pagduda sa kanyang pagkamatay. Yung mga katanungan ngayon, totoo ba na yung bangkay na na-retrieve, totoong bangkay yon ni Yossi Cabral? Lalo, mga kababayan, ayaw ipa-autopsy ng kanyang asawa. Ito yung sabi dito ni DILG Secretary John Vic Rimolya, pamilya ni Cabral di umano nakikipagtulungan sa investigasyon. Ito ang pahayag, mga kababayan, ni Interior Secretary John Vic Rimolya tungkol sa umano'y hindi pakikipagtulungan ng pamilya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral sa investigasyon sa kanyang pagkamatay. Actually, umayaw yung pamilya para sa full autopsy, pero ginamit namin yung kapangyarihan ng PNP na ipilit na mag-autopsy talaga to get to the bottom of this, sabi po ni Rimolya. Sa mga bagay na ito, dapat medyo mahigpit ang paggamit ng batas para makuha mo ang katotohanan, kaya dapat gawin namin ang lahat, dagdag pa niya. Ito yung naging statement po ni Rimolya. Pakinggan natin yung kanyang statement po sa kanyang press con. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear, ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman. So yan po yung posisyon ng DILG Secretary. Hindi lang autopsy, kundi, mga kababayan, DNA test. Baka kasi po piniki yung kamatayan ni Yossi Cabral kasi nag-refuse yung kanyang asawa. Tanggap na daw niya. Ito yung interview, mga kababayan, sa kanyang asawa. Pakinggan po natin. Ito siya. Naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa. Patay na daw yung tao, iiwain pa. Wala naman sila nakita ng power play. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Ano ba yung nagbigay ng reaction, sir, sa attention na
Hindi case na. Ako, saan galing rin sa trabaho eh. Hindi galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Yung nagluluksa po Nandito kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo, kilala na anak ko, kaya bigyan kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung mag-asawa, iba yung namin, pareha kami yung engineer, kaya ayaw ko namin ng professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasama naman lang namin yung kasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yan yung mga anak ko, mahubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hiningi ko nila? Wala yung pipirman doktor. Sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng ano, hindi ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo yung sasabi, asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kayo na siguro mag-umusga. So, sir, Tingin ninyo mga kababayan, justified yung sinasabi ng kanyang asawa o baka palusot? Kasi normal naman po sa isang bangkay na aksidente, kahit hindi po i-autopsy, halimbawa, sinabing walang foul play, binibiyak naman talaga yung bangkay kasi tinatanggal yung lamang loob para sa pag-imbalsama. Di ba po? So hindi man po yung disrespect. Lalo, na itong si Jose Cabral kasi, mga kababayan, nasangkot sa patong-patong na problema involving billions of pesos at may mga experience na tayo na pinipiki po yung kamatayan. Remember yung sa DepEd? Piniki yung pagkamatay? Yan 1998 textbook scam suspect Maslog back from the dead. Yan mga kababayan. So hindi mo masisisi yung ating mga authorities. Bagwoman Mary Ann Maslog photograph here on March 19, 1999 appears before a congressional hearing where she shows the plastic bag of mugs supposedly intended as gifts for Malacanang officials. 1999 siya. Piniki niya yung kanyang kamatayan para po matakasan yung huli pa rin. Yung pananagutan. Yun ang iniiwasan po. Kaya tama din yung mga reactions na to mula sa ating mga authorities kay John Vic Remulla. Baka niya mabudol tayo. Ganon din yung sabi ni Congressman Irice. Mysterious na, may waga na. Parang may malaking puzzle. Parang nanonood tayo ng Korean political TV series, sabi po ni Irice. Hindi niya realistic yung kwento. So sabi dito sa report ng News 5, hindi raw kumbinsido si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice sa mga paunang ulat tungkol sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways, Jose Catalina Cabral. Pumanaw si Cabral matapos mahulog sa bangin na sa may Cannon Road sa Benguet nitong Huwebes, December 18. With all her knowledge, hindi malayo yung possibility na may foul play yun. Illogical, iiwan si Cabral sa Cannon Road
for 2 hours tapos babalikan mo unless may imimit na tao sa Adni Erice na iginiit na dapat din imbestigahan ang driver ni Cabral na si Oscar Hernandez. Oscar Hernandez o si... Iba-iba yung pangalan na lumalabas. Sabi, Cardo Hernandez. But anyway, baka na-misquote lang. Mali lang yung pangalan. Basta Hernandez siya. Ngunang lumabas, Cardo. So balak daw ng kongresista na maghain ng resolusyon sa Lunes para imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral. So tama naman po. At lalo na umugong ang mga espekulasyon nang makita po itong selfie ng driver. Diba? Pwedeng isipin natin na nag-selfie muna para ipakita na talagang si Cabral na upo doon sa simentadong barrier ng kalsada at nang iniwan doon, ayun nahulog. So yun ang prueba. So pwedeng isipin natin na baka kasabwat yung driver, mag-selfie ka niya as an evidence na ako ay yung nakaupo doon. Kahit medyo malayo, yung mukha, mamumukhaan pa rin na si Cabral. Parehas yung kanya po. Parehas yung damit ng driver nang mag-selfie siya at ma-interview ng mainstream media. Ayan o. Lalo't ayaw makipag-cooperate ng kanyang pamilya. Sabi mismo ni John Vic Rimulya. So, ipipilitan niya namin kasi baka tayo mabodol. So, justified naman po. Lalo pang kaduda-duda, mga kababayan, kasi yung mga, sabi nga natin, mga DDS, at ngayon may reaksyon mga kababayan. Itong si Senator Robin Padilla, lalo itong magpapaduda, mga kababayan. Yan ang post ni Robin Padilla. 12 hours ago, sabi niya, mga kababayan, tunay bang iniwan na tayo ng ating pagkatao? Isang buhay ang nawala. Maaari bang makadiyos muna tayo? Sandali. Pwede ba? Maaari ba na magpakadiyos muna tayo sandali kahit ilang araw lang at makiramay sa isang pamilya na nagdadalamhati? Ayan muna natin maging tahimik at matapos ang mga nais na investigasyon sa katawan bago tayo magpasiklaban sa mga pahayag at pangusga. Kung may kasalanan man sa bayan si Ginang Cabral, ang kanyang pamilya ay wala. Sana hanggat wala pang confirmation sa mga well-publicized na mga hinala at investigasyon, maaari po bang bilang mga tao ay makiramay muna tayo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatahimik habang inaantay ang resulta ng mga pagsusuri? Magpakatao muna po tayo dahil ang mga talim ng ating hinala at pangusga ay taliwas sa mensahe ng paparating na Pasko ng mga Kristiyano at katuruan ng Islam sa talim ng dila. Ayan yung kanyang post mga kababayan. Appealing to the emotions ng mga tao. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang basa mo. Alam naman po ninyo na itong si Cabral, 40 years yung kanyang paglilingkod sa DPWH. At yung pinapaimbisigahan ng ating Pangulo, 10 years of corruption. So, tumama mga kababayan. At alam naman po natin, yung mga diskaya at iba pang mga contractors, tumabo ng bilyon-bilyon na kontrata panahon po ng previous administration. And Robin Padilla is an ally of the previous administration. So, yung kanyang statement medyo, siyempre, hindi maalis yung malisya. Although, ang sinasabi niya is sympathy. Pero yung ginagawa ng ating mga authorities ay tama lang po kasi may mga nakaraang experience na po tayo. Tulad nga po yung nangyari sa DepEd na piniki yung kamatayan para po matakasan yung accountability. Di ba? At on the part of our government, hindi man pwede na mag-give in doon sa demand sinasabi ng kanyang pamilya. At ang pagpapa-autopsy sa bangkay at pagpapa-DNA, hindi man yun po disrespect sa disrespect sa bangkay. Di ba po, mga kababayan? At unang-una, yung mga DDS influencers, kahina-hinala yung kanilang mga narrative po, ginagamit nila sa propaganda itong kamatayan ni Jose Cabral.
So kung may disrespect po, dapat siguro unahin ni Robin Padilla yung kanyang mga kaalyado, mga DDS influencers. Kasi sabi nga natin, hindi sila magkamayaw sa paggagamit po ng kamatayan ni Jose Cabral para mag-black propaganda laban sa Marcos administration. Pinalalabas nila, pinatahimik mga kababayan si Cabral para yung sinasabi nilang mastermind referring to the president at sa anak nitong si Sandro sa kaso sa pinsan na si Martin Romualdez ay makaligtas, mapalibre sa pananagutan. Yun ang mga narrative ng propaganda po ng mga DDS influencers. Sabi ko nga po, kung ang sangkot dito sa mga anomalyang ito, yung mismong ating Pangulo, si Sandro at yung pinsan na si Martin Romualdez, bakit pa gagawin yung pagpapaimbestiga ng ating Pangulo? Bakit pa niya papangunahan ang pagpapaimbestiga sa flood control corruption? Flood control scandal. Di sana nanahimik na lang siya. Di ba? It is against human nature, human behavior, na ipapahamak mo yung sarili mo intentionally. Kung normal yung pag-iisip mo, hindi mo yun gagawin. Ipapahamak mo ang sarili mo. Di ba po? So malabo, mga kababayan, ang narrative ng mga DDS influencers. At yung pagtopic natin dito sa nangyari kay Jose Cabral is not the disrespect. And in fact, yung Palasyo Malacanang nakipagdalamhati sa pagkamatay po. Kung totoo na namatay nga kasi hindi pa confirmed kung yung bangkay na retrieve talagang mga kababayan kay Cabral. Kaya nga po, kailangan yung autopsy, kailangan yung DNA. And that is not disrespect. Kung yun ang ibig sabihin ng kanyang pamilya. At si Robin Padilla nakikipagsimpatya doon sa nararamdaman ng kanyang pamilya. Gusto lang makasiguro po ng ating gobyerno, ng ating mga authorities na hindi bodol, lalo't lumabas itong mga balitang ito, mga developments, at may mga inconsistencies, mga kababayan, sa mga statements, lalo na ng driver. Kaya tama itong post niya, no? TPL3, the death of Cathy Cabral. Why unanswered questions demand answers? Sabi niya dito sa kanyang post 9 hours ago, Maria Catalina Cathy Cabral made history as the first female rank-and-file employee to rise to undersecretary ng DPWH, a licensed civil engineer with 3 master's degrees and 3 doctorated. She earned certificates from Wharton and Harvard Kennedy School. Over 40 years, she helped implement infrastructure projects funded by Asian Development Bank, World Bank, and JICA. She was a role model in a male-dominated field. On December 19, 2025, she was found dead at the bottom of a 20 to 30 meter ravine along Cannon Road in Benguet. The circumstances surrounding her death have raised questions that, given what was at stake, cannot be left unanswered. Yung timeline na niya ng kanyang pagkamatay raises eyebrows. According to her driver's account to police, the events of December 18 unfolded as follows. 2 o'clock daw, before 2 o'clock in the afternoon, Cabral was already along Cannon Road, where she sat on the edge of the road. Her driver claims he warned her 3 times not to sit there, saying she could lose her balance. A police officer approached them and told them to leave. They ate near Aeon Hotel and checked in. Pero ang sabi sa mga sumunod na kwento, 10 o'clock pa daw nang dumating doon sa area yon ng Cannon Road si Jose Cabral kasama yung driver. Before 2:30 p.m., Cabral asked to be dropped off at the same location where she had sat earlier. She instructed her driver to leave her and return later. He complied. Yan lang po na pinaalis ng mga pulis kasi peligroso ano dyan. Baka mahulog siguro kasi bangin nga for safety reason. Buminalik pa on the same spot, mga kababayan, at pinaalis yung driver, umalis din naman, di ba? Then at 5 p.m., the driver returned to the spot but could not find her. Bumalik siya sa hotel to check pero wala doon si Jose Cabral.
At 7 p.m., unable to locate her, they reported her missing to police. Pag alas 8, responding officers found Cabral unconscious beside the Buwed River, approximately 20 to 30 meters below the highway. Then, 12:03 a.m., December 19, he was pronounced dead. Yung detalya niya, sabi ni TPL3, does not fit doon sa interview sa kanya ng isang construction magazine kasi takot po sa height. Kung takot si Jose Cabral sa height, bakit siya uupo doon sa pampang ng bangin na napakalalim? Yun, mga kababayan, yung isang unang siyempre, mapapaisip ka talaga. Sabi pa dito, there are other curious details. Witnesses noted Cabral was wearing denim jeans and a jacket during the morning incident, but was found in a dress when retrieved from the ravine in the early hours of December 19. Where was her jacket on a cold December day in Benguet? Did she change clothes between hotel check-in and returning to the cliff? This may have innocent explanations, but they are questions that deserve answers, sabi po niya. Lalo pag makaduda na ayaw ng pamilya na ipa-autopsy. Kung ako yung pamilya po, lalong sangkot. Mga kababayan yung kapamilya sa mga controversies involving billions, ako pa yung magsasabi. Ako yung asawa po. Ako pang magsasabi sa mga authorities, sige, gawin na po ninyo lahat to check autopsy ko, pa-autopsy ko mismo, at ipa-DNA para wala nang duda kung talagang yun ang namatay. Di ba po? Unang-una yung autopsy, dati man ginagawa talaga siya. Kung hindi yung autopsy, yung pag-imbalsama, binibiyak man talaga yung katawan ng tao para i-imbalsamo. At after nga yung pag-imbalsamo para sa wake ng labi, yung iba nga po, cremation, sinusunog, di ba? So ano naman yung biyakin yung katawan, patay naman yun, labi ng namatay, kaysa sa sunugin. Yung cremation, na dati nga yung cremation po, hindi yan accepted sa ating kultura na oso, and is now acceptable sa mga Filipino ngayon. Iba po, cremation. So that is worse than biyakin yung katawan kaysa sa cremation. Di ba po? Kaya medyo mababaw, mga kababayan, yung paliwanag, yung rason kung bakit ayaw niyang ipa-autopsy at saka po ipa-DNA, iuwi na lang daw doon sa Quezon City, sa kanilang bahay. So lalo na nagpataas ng kilay na mga observers po. Hindi mo masisisi yung mga tao na magduda, lalo yung ating mga authorities. Tama po, mga kababayan? Yeah, tama itong sinabi ni TPL3. Cathy Cabral deserves dignity in death. Her family deserves compassion. The Filipino people deserve the truth. A thorough professional investigation that answers the questions her death has raised serves all three. The devices are in custody. The driver can be questioned. The autopsy can be completed. The scene can be reconstructed. The timeline can be verified. None of these steps dishonor Cabral's memory. They honor the principle that in democracy, when billions in public funds are at stake, we demand complete answers, not convenient ones. The questions surrounding Cathy Cabral's death are not going away. The only questions is whether they will be answered with the thoroughness, boss, her legacy in the public interest demand. Para matuldukan yung controversy sa kanyang kamatayan, importante po na gawin yung tama. Tama lang, mga kababayan, ni autopsy, i-DNA po para sigurado. And that is not disrespect sa kanyang pamilya, the grieving family. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Subaybayan na lang natin yung mga susunod na kabanata ng kwentong ito. So itong ating programa, atid sa inyo nitong napakagandang product mula Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa amin. Lalo yung mga gusto na mag-negosyo. Contact ninyo yung aking anak na architect entrepreneur. So lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa buhay, you become what you believe.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.